Yes po mga kabarangay, isang magandang hapon po sa ating lahat. At pag-usapan po natin TRO. Ano ba itong TRO? Bakit ito po ang labis na kinababahala ni COMELEC Chairman Garcia? Ano ba itong TRO na ito? Pag-usapan po natin. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay, nakasubscribe na po sa ating channel. At sa mga hindi pa po at napadaan lamang kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated. Yes po mga kabarangay, napanood naman po ninyo siguro yung mga pahayag po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kahit daw lagdaan ng Pangulo ang bill na ito ay patuloy pa rin po sila sa paghahanda at hindi raw po basihan pirma po ng Pangulo para po sila ay tumigil. Bakit? Dahil siya po ay talagang naniniwala at sure na sure nga po siya kasi siya ang nagsabi na tiyak po kapag pinirmahan ito ng Pangulo ay pupunta po or magpipetisyon po itong si Attorney Macalintal. At sa mga pahayag naman po ni Atty. Macalintal ay talagang Republic Act number na lamang po ang hinihintay nila. Ibig sabihin marami po sila mga kabarangay na kapag yan po ay naging Republic Act na, yes po, magpipetisyon na po sila. Ano po ba itong TRO na pinangingilagan or para pong talagang pinaghahandaan nitong si COMELEC Chairman George Garcia na baka daw ito ay ipataw ng Korte Suprema. Mga kabarangay, sa petisyon po ni Atty. Macalintal na nakaprepara ay nandyan din po yung paghingi o paghiling sa Korte Suprema ng TRO. Ano po yan? Ito po. Yes po, kapag napirmahan na po ng Pangulo ang ratified bill na yan, ay magiging ganap na batas na nga po yan. Maisa sa intabi na po itong Supreme Court ruling. So ang ibig pong sabihin, ang mangingibabaw na batas na po, ito nga pong ratified bill at ang halalan po ay naka-schedule na sa November 2, 2026. Kaya po sila humihiling ng TRO, halimbawa po ganito ang mangyayari. Napirmahan na po yan, naging Republic Act na yan. At dumulog na nga po sa Korte Suprema yung mga petitioner. Kung wala po na ipapalabas na TRO ang Supreme Court, walang pinalabas, habang nagkakaroon po ng hearing o pagdinig, ang nangingibabaw po na batas ay yung nga pong ito nga pong bagong Republic Act na ito, ang term setting bill na nagtatakda nga ng November 2, 2026. Sa madaling salita po, ay habang pinag-uusapan nga yan, naghihiring, maaari po na umabot na po sa puntong lalampasan na yung December 1, 2025 ay tiyak po na panalo na ito nga pong ratified bill po na ito, mga kabarangay. Kaya po kahit na manalo, mga kabarangay, ang mga petitioner at halimbawa po ang maging hatol muli, ideklara ito na unconstitutional. Pero kung naging mabagal po ang paglabas ng desisyon, kagaya po ng nasabi ko na sa aking content, December 1 po, 2025, ang BSKE. Pero kung pinalabas ito or lumabas ang desisyon ng December 2, December 3 at December 4 na unconstitutional, wala rin po. Kasi na-postpone din, hindi po ba mga kabarangay? Kasi lumampas na dahil lang yung schedule, December 1, 2025. Lumabas halimbawa yung hatol ng Korte Suprema, lampas na doon sa December 1, kahit ang hatol unconstitutional ito.
Kaya ganyan po kaimportante yung TRO. Kung sakasakali naman po, ito po yung kinababahala ni Attorney George Garcia, ang ating COMELEC chairman, yung TRO, Temporary Restraining Order. Ito po yung pagpipigil, pag-i-stop. Yes po, kapag nagkaroon po o nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, ibig pong sabihin, yung ratified bill po na naging Republic Act ay hindi mo na ipapatupad dahil nga po sa pagpigil, pag-stop, ito nga pong temporary restraining order. Ngayon, pinigil, in-stop muna yung pagpapatupad niyan. Ano ngayon ang batas na umiiral? Natural, yung Supreme Court ruling, mga kabarangay. At kapag may TRO nga, naghihiring, palapit na po ng palapit ang December 1, mga kabarangay. Kaya, obligado po ang COMELEC na kapag sumapit yung December 1, ay yan po ang, ay matutuloy na po ang halalan. So, napaka-importante po ng temporary restraining order sa mga petitioners. At heto naman po yung vice versa. Walang TRO. Kaya lang na inabot yung nakatakda sana, nalampasan, kahit na nadeklara na unconstitutional, na-postpone pa rin. Ito naman po yung vice versa kung merong TRO. Ito po, pakinggan po ninyo. Halimbawa po, yan, may TRO nga. Naghihiring, wala pang resulta, wala pang desisyon. Sumapit ngayon yung December 1, 2025. Natural po, halalan na. Dahil ang umiiral na batas, ito nga pong Supreme Court ruling. Kasi pinigilan o naka-TRO itong naging batas na ito o naging Republic Act na ito. Kaya ito ngayon, natuloy yung halalan, mga kabarangay. December 1, 2025. December 4, lumabas yung resulta o yung desisyon. Pwede. Constitutional po pala. Correct me if I'm wrong. Yan po ang ibig kong sabihin, mga kabarangay. Depende po yan sa magiging takbo ng panahon. Depende po kung ano o kung gaano kabilis ang pagre-resolve po ng Korte Suprema. Yan po ay batas na po kasi. Out na po tayo dyan. Tayo po ay nagbibigay lamang ng kaunting paliwanag o mga senaryo na pwedeng mangyari dito o dito. Ayon po sa ating kakayahan. Kaya po, mga kabarangay, parang ibig pong sabihin kapag na-issue o inisyuhan ng TRO o nag-issue ng TRO ang Korte Suprema laban dito po sa Republic Act na pinitisyon, ay parang sinasabi na po na panalong-panalo na itong petitioner. Ganyan po na napakahalaga po nitong temporary restraining order po na ito na hihilingin nga o kasama sa petisyon ni Atty. Macalintal at ng kanyang grupo. So, dahil nga po napakagaling na abogado nitong ating COMELEC chairman, hindi po imposible, mga kabarangay, na bigyan ng restraining order ito. Bakit? Dahil po may ruling sila. Sila po ang nagdesisyon. Sila po ang humatol na unconstitutional ngayong pag-postpone noong 2022. Kaya nga po may Romy Macalintal versus COMELEC. Ito nga pong Supreme Court ruling na nagtakda ng halalan po sa December 1, 2025 na nagpaliit naman, parang nawalan ng isang taon. Ito pong mga bagong upo ngayon, mga kabarangay. So, sana po kahit papaano ay nabigyan ko ng konting linaw ang dalawang senaryo po na pwedeng mangyari. Yung pabor sa postponement at gusto po ay tuloy ang halalan. Sa aking palagay naman po, mga kabarangay,
ay magiging mas mabilis na po ang magiging resulta o paghatol po ng Korte Suprema. Dahil meron na po silang pagbabasihan. May jurisprudence na nga po. Ay ito nga pong Romulo Macalintal versus Comelec na sila rin po ang nagdesisyon. Kaya sa ganang akin po ay hindi na po sila mangangapa sa kanilang gagawing pagdidesisyon dahil nga may pagkokopyahan na po sila. Dahil may halos magkahalin tulad po ang dalawang ito. Kung sasabihan man po ng mga nagsusulong nito na magkaiba, pero meron po silang pagkakahalin tulad. Postponement, extension, holdover capacity. Mga kabarangay, Coiners Ring.